Matalim ang boses ng kapatid ko sa telepono. Para lang ito sa pamilya Wendy. Para akong natigilan habang kumirot ang sikmura ko. Ako si Wendy Cole, 30 anyos, isang photographer sa Eugene, Oregon. At doon ko lang nalaman na hindi pala ako imbitado sa ika-30 anibersaryo ng kasal ng mga magulang ko sa Portland. Parang sampal ang mga salita ng kapatid ko. Hindi ba ako pamilya? Ilang taon kong sinuportahan ang pamilya namin, ibinuhos ko ang puso, oras at ipon ko para sa kanila. Pero hindi man lang ako isinama sa araw na dapat ay pagdiriwang ng pagmamahal at pagkakaisa. Pero hindi lang ito tungkol sa isang party. Isa itong pagtataksil na mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Pagkababa ko ng tawag, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa galit na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ako magmamakaawa para lang magkaroon ng lugar sa mesa nila. Sa halip, gumawa ako ng desisyon, isang desisyong babaligtad sa perpektong selebrasyon nila. Isang post lang mula sa isang lungsod sa kabilang panig ng mundo ang sapat para mabunyag ang lahat ng kasinungalingan nila at mapilitan silang tawagan ako habang puno ng pagsisisi ang mga boses nila. Pero nang tumawag sila, mas malamig ang naging sagot ko kaysa sa inaasahan nila. At ang sumunod na nangyari, sabihin na lang nating binago ng paglayo ko ang lahat para sa akin at para sa kanila. Habang buhay. Manatili ka para malaman kung paano binago ng isang biyahe at isang katotohanan ang mundo naming lahat sa paraang walang nakakita na darating. Huwebes ng hapon noon at nag-edit ako ng photoshoot nang tumawag ang kapatid kong si Cheryl Morgan. Ang boses niya na hinubog ng maraming taon sa entablado sa Portland ay may pamilyar na tonong mapang-utos. Wendy. Ngayong weekend na ang anniversary party, sabi niya, tungkol sa ika-30 anibersaryo ng mga magulang namin. Para lang ito sa pamilya. Abalang-abala si Mom sa paghahanda kaya hindi na siya nakatawag. Mahigpit kong hinawakan ang telepono habang hindi makapaniwala. Para lang sa pamilya. Ilang taon kong pinilit buuin at alagaan ang pamilyang ito, pero ngayon parang wala lang ako sa kanila. Si Cheryl, 33 taong gulang, ang laging bida sa pamilya namin. Bilang isang theater actress, sanay siyang nasa sentro ng atensyon sa bawat pagtatanghal at nakikita ang pangalan niya sa malalaking ilaw ng teatro. Lumaki ako sa Eugene habang pinapanood ang mga magulang naming binabago ang buong buhay nila para sa rehearsals, auditions at opening nights niya. Ang photography ko, okay lang, pero hindi sapat para unahin sa hapunan ng pamilya. Minsan ngang tinawag ng tatay kong si Wesley Harris na side project lang ang gallery show ko kahit sold out iyon. Ang mundo ni Cheryl ang laging nasa spotlight. Ako naman parang simpleng staff lang sa likod ng entablado. Pero higit pa sa suporta ang ginawa ko. 2 taon na ang nakalipas nang magpadala ako ng 15,000 dolyar para ipaayos ang sirang bubong at lumulubog na porch ng bahay ng mga magulang namin. Sinabi ni Mom, "Napakabuti mo talaga sa amin, Wendy, pero pakiramdam ko, obligasyon ko lang iyon sa paningin nila, hindi bagay na dapat ipagpasalamat." Tapos, nandyan pa ang kapatid kong si Zachary Lane, 32 anyos, isang abogado sa New York. Binayaran ko ang 10,000 dolyar sa utang niya sa law school nang nahihirapan siya bilang junior associate. Ang tanging sagot niya, isang mabilis na thanks sis sa text. Walang nagbanggit tungkol sa pagbabayad sa akin. Para bang normal na responsibilidad ko lang iyon para hindi tuluyang malubog ang pamilya namin. At hindi natapos doon ang mga hinihingi nila. Noong nakaraang buwan, nag-text si Mom at humingi ng 2,000 dolyar para pagandahin ang anniversary party. Kapos na ako pero nagpadala pa rin ako dahil akala ko maliit na bagay lang iyon. Pagkatapos tumawag si Cheryl na sobrang tamis ng tono. "Wendy, pwede mo bang sagutin ang airfare ni Aunt Linda mula California, 1,200 dolyar lang naman?" Napaatras ako. Hindi naman ganun kalapit sa amin si Aunt Linda. "Hindi ko kaya," sabi ko. Biglang tumalim ang boses ni Cheryl. "Wow, Wendy, talagang pinabayaan mo kami." Kinain ako ng guilt pero nanindigan ako. Hindi pa rin natapos ang mga hiling nila. Makalipas ang 1 linggo, humingi ulit si Ma'am ng dagdag na 500 dolyar para sa catering. Nagpadala pa rin ako kahit paubos na ang ipon ko. Sumunod naman si Cheryl at pinipilit akong mag-ambag para sa banda, isa na namang 1,000 dolyar.
Para ito kina mom at dad, sabi niya na parang wala pa akong naitulong dati. Tumanggi ako at sapat na ang katahimikan niya para maintindihan ko ang tingin nila sa akin. Hindi nila nakitang kabutihan ang mga ginagawa ko. Para sa kanila, tungkulin ko iyon. Ang tawag ni Cheryl noong Huwebes ay hindi lang tungkol sa party. Isa itong paalala ng buong buhay kong laging hindi pinahahalagahan. Ako ang naghahatid kay dad sa doktor kapag sira ang kotse niya. Ako ang nagpupuyat sa pag-e-edit ng mga larawan habang sinasagot ang walang katapusang pabor nila. Pero ang career ni Cheryl pa rin ang sentro ng pamilya, naka-frame pa ang mga review ng palabas niya at lahat sila laging present sa mga show niya maliban sa akin. Ang trabaho ko, halos hindi man lang nababanggit. Ang busy mo kasi. Wendy, laging sabi ni mom na parang istorbo lang ang sarili kong buhay. Mahina ang dahilan ni Cheryl na sobrang busy raw ni mom para tumawag. Sa Portland lang naman ang party, 2 oras lang ang biyahe mula Eugene. Ilang beses ko nang ginawa ang biyahe na iyon para sa mga biglaan nilang kailangan, mula sa pagsundo ng costume ni Cheryl hanggang sa pagtulong kay mom sa errands niya. Busy. Hindi. Ayaw lang talaga nila akong nandoon. Nakatitig ako sa computer screen habang lumalabo ang mga larawang ine-edit ko. Napalitan ng galit ang guilt na naramdaman ko dahil sa pagtanggi sa mga hinihingi nila. Napakarami ko nang naibigay, pero hindi pa rin pala ako karapat-dapat magkaroon ng upuan sa mesa nila. Naisip kong tawagan si ma'am para tanungin kung bakit, pero alam ko na ang isasagot niya. "Huwag kang OA, Wendy." Alam ko na agad kung paano iyon paiikutin ni Cheryl gamit ang charm niyang pang-artista, at siguradong kakampi sa kanila si Zachary habang nangangaral tungkol sa pagkakaisa ng pamilya mula sa mamahalin niyang opisina. Hindi pa ako handang harapin sila ng direkta, pero hindi rin ako mananahimik. Kailangan may magbago. Kinabukasan ng Biyernes ng gabi, tumawag ang pinsan kong si Faye Brooks at halos hindi makapagsalita sa sobrang galit. "Wendy, hindi ka maniniwala sa narinig ko," sabi niya habang nanginginig ang boses. Si Faye, 32 anyos, ay isang accountant sa Portland at likas na mausisa pagdating sa mga detalye. Tumulong siya sa ilang last-minute errands para sa ika-30 anibersaryo ng mga magulang ko, at doon niya nadiskubre ang totoo. Napakalaki ng event na pinaplano nila, sabi niya. May 50 bisita, live jazz band at nakabook ang isang mamahaling restaurant sa downtown Portland. Para akong nawalan ng hininga. 50 bisita, jazz band. Hindi ito ang simpleng family gathering na ikinuwento ni Cheryl. Patuloy si Faye habang sunod-sunod ang impormasyon. Nakita raw niya ang guest list, may mga kapitbahay, kaibigan sa simbahan at maging malalayong kamag-anak na ilang taon ko nang hindi nakakausap. Ang restaurant ay isang sosyal na lugar na may malalaking chandelier at pribadong balcony, at ilang buwan na raw naka-reserve. Libu-libong dolyar ang ginagastos nila, sabi ni Faye, pero wala ang pangalan mo sa listahan ng mga imbitado. Mahigpit kong hinawakan ang mesa habang namumutla ang mga kamay ko. Nagpadala ako ng pera para sa party na iyon dahil akala ko simpleng selebrasyon lang, pero ngayon malinaw na sinadya nila akong hindi isama, parang sampal matapos ang lahat ng isinakripisyo ko para sa pamilya. Nagpasalamat ako kay Faye at agad ibinaba ang tawag habang mabilis ang tibok ng puso ko. Tinawagan ko si Cheryl at halos marinig ko ang sariling tibok habang hinihintay siyang sumagot. Nang sagutin niya ang tawag, magaan ang tono niya na parang walang problema. "Hey Wendy." "Anong meron?" sabi niya sa boses na punong-puno ng charm na parang nasa entablado pa rin siya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. "Cheryl," sinabi ni Faye, "ang tungkol sa party. 50 bisita at may jazz band pa. Bakit ka nagsinungaling na para lang iyon sa pamilya?" Tumahimik siya sandali bago naging matalim ang boses niya. "Oh Wendy, wag kang masyadong dramatic. Espesyal na araw ito para kina mom at dad. Masyado kang independent, palagi kang abala sa sarili mong buhay. Hindi ka babagay sa vibe." Parang suntok ang mga salita niya. Masyadong independent. Buong buhay kong inuna ang pangangailangan nila. Bumiyahe ako kung saan-saan sa Oregon para sa mga utos nila, nagpupuyat para matapos ang trabaho ko habang inaasikaso ang mga problema nila. Hindi babagay sa vibe, sagot ko. Nagpadala ako ng libu-libong dolyar para sa party na iyan, Cheryl. Karapatan kong nandoon.
Tumawa siya ng maikli at matalim. Ginagawa mo na naman itong tungkol sa'yo. Hayaan mo naman sina mom at dad na magkaroon ng sarili nilang moment. Mariin kong kinagat ang labi ko para pigilan ang sarili kong sumigaw. Sinabi mong para lang sa pamilya, sabi ko nang mababa ang boses. Kasinungalingan din ba iyon? Bumuntong hininga siya na parang batang nagtatantrum lang ang kausap niya. Ayaw lang naming dagdagan ang stress mo. Lagi ka namang busy. Iyon na naman ang parehong dahilan, pero ngayon pakiramdam ko kutsilyong paulit-ulit na umiikot sa sugat. Busy. Buong buhay kong ginawan sila ng oras. Tinapos ko ang tawag habang nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa lungkot kundi sa matinding galit. Hindi ito simpleng misunderstanding. Pinlano nila ang ingranding selebrasyong iyon, ginamit ang pera ko at sinadya akong alisin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni Cheryl. Hindi ka babagay sa vibe. Hindi lang ito tungkol sa party. Tungkol ito sa paraan ng pagtingin nila sa akin bilang isang outsider, isang taong hindi kabilang sa perpektong larawan ng pamilya nila. Palakad-lakad ako sa apartment habang unti-unting bumibigat ang katotohanan ng pagtataksil nila. Hinayaan ng mga magulang ko si Cheryl ang magdesisyon at siya ang gumawa ng kasinungalingan para ilayo ako. Kahit si Zachary wala ring sinabi, malamang tango lang ng tango sa kahit anong gusto ni Cheryl. Naisip kong tawagan si ma'am para marinig ang side niya, pero ano pa bang sasabihin niya, huwag kang oa Wendy gaya ng dati. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng sagot. Tungkol na ito sa susunod kong gagawin. Ilang taon kong pinatunayan ang halaga ko sa kanila gamit ang pera, oras at sakripisyo, pero sa huli, itinuring lang akong masyadong independent. Pero ang independence na iyon, ang lakas ko, hindi kahinaan. Hindi ako magmamakaawa para sa approval nila o para sa isang upuan sa mesa nila. Sa halip, ipapakita ko sa kanila kung ano talaga ang kaya kong gawin. Babawiin ko ang kapangyarihan ko hindi sa pakikipagtalo, kundi sa pagpili sa sarili ko. At doon, nagsimulang mabuo ang plano, isang planong yayanig sa mundo nila nang higit pa sa inaakala nila. Kinabukasan ng Sabado ng umaga, tinawagan ko si Heidi, ang matalik kong kaibigan na nagtatrabaho sa travel industry. Pagkatapos ng tawag namin ni Cheryl kahapon, tapos na akong hayaang ang pamilya ko ang magdikta ng halaga ko bilang tao. Pangalawang ring pa lang ay sinagot na ni Heidi ang tawag, maliwanag at kalmado ang boses niya. Wendy, anong plano? Tanong niya. Agad naramdaman ang pagkaapurahan ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Kailangan kong umalis, sabi ko. Sa malaking lugar, sa lugar na para sa akin lang. Siguro Paris. Tumawa si Heidi, hindi nangungutya kundi excited. Paris it is. Gagawin nating unforgettable ito. Wala pang isang oras, inayos na ni Heidi ang lahat. Nagbook siya ng first class ticket papuntang Paris na aalis Linggo ng umaga mula Portland International Airport. Deserve mo ito, sabi niya, habang kinukumpirma ang stay ko sa isang boutique hotel sa Le Marais na may cozy na mga kwarto at rooftop view ng lungsod. Nag-ayos din siya ng private tour sa Eiffel Tower at isang umaga sa isang maliit pero magandang cafe sa tabi ng Seine River. Sulitin mo na, sabi niya. Moment mo ito. May kung anong sumiklab sa loob ko na matagal ko nang hindi nararamdaman, hindi galit kundi excitement. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagpaplano base sa pangangailangan ng ibang tao. Ginugol ko ang natitirang oras ng Sabado sa pag-iimpake habang maingat na pinipili ang mga camera lens ko. Ang photography ang palaging naging takbuhan ko. Paraan ko para makita ang mundo ayon sa sarili kong pananaw. Ang biyahe na ito ay hindi lang simpleng bakasyon. Isa itong pagbawi sa sarili kong buhay. Ilang taon kong inuna ang pamilya ko, isinakripisyo ang oras, pera at lakas ko para sa kanila. Ngayon, sarili ko naman ang pipiliin ko at ang Paris ang perpektong lugar para doon. Linggo ng umaga nang sumakay ako sa eroplano at sa bawat milyang nalalayo ako ay mas gumagaan ang pakiramdam ko. Ang paglapag sa Paris ay parang pagsuot ng bagong pagkatao. Punong-puno ng posibilidad ang lungsod at handa akong kunan ang bawat sandali nito. Kinahapunan nakatayo ako sa paanan ng Eiffel Tower habang kumikislap ang bakal nitong istruktura sa ilalim ng malinaw na langit. Kumuha ako ng sunod-sunod na larawan habang inaayos ang aperture ng kamera para makuha ng tama ang ilaw.
Kinaumagahan nasa isang kafe ako sa gilid ng ilog habang kinukuhanan ng litrato ang tasa ng kape ko sa harap ng mga bangkang dumaraan at ng usok na umiikot sa malamig na hangin. Bawat kuha ay parang deklarasyon na nandito ako para mabuhay para sa sarili ko. Kinagabihan, ipinost ko ang mga litrato sa social media, isang simpleng carousel ng ganda ng Eiffel Tower at charm ng cafe. Maikli lang ang caption Chasing Joy in Paris. Wala akong binanggit tungkol sa pamilya ko o sa sakit na dulot nila. Hindi ko kailangang ilantad ang pagtataksil nila para makaramdam ng kalayaan. Ang post ay tungkol sa kasiyahan ko at sa pagpili kong yakapin ang buhay nang hindi kailangan ang approval nila. Pagkatapos kong pindutin ang share, ibinaba ko ang telepono at ninamnam ang isang baso ng wine habang kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana ng hotel ko. Pagsapit ng Lunes ng umaga, sumabog ang engagement ng post ko. Daan-daang likes, comments at shares ang pumasok. Mga kaibigan, clients at kahit mga estranghero ay nagkokomento. "Wendy, you're living the dream," sabi ng isa. "Ang ganda ng Paris," sabi naman ng iba. Napangiti ako habang binabasa ang suporta nila. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko invisible ako, natatabunan ng spotlight ng kapatid ko ang lahat ng ginagawa ko. Pero ngayon, nakikita ako ng mga tao hindi bilang anak o kapatid, kundi bilang isang babaeng gumagawa ng sarili niyang landas. Hindi validation ang pinakaimportante. Ang mahalaga ay ang realization na hindi ko kailangan ang pamilya ko para maramdaman na buo ako. Naalala ko ang lahat ng sakripisyong ginawa ko, ang oras na ginugol ko sa mga hinihingi nila, at ang lakas na naubos dahil sa expectations nila. Ang Paris ang naging rebellion ko, paraan ko, para sabihin na sapat ako. Naglakad ako sa mga cobblestone street ng Le Marais habang hawak ang kamera ko at kinukuhanan ang mga sandaling para lang sa akin. Ang tugtog ng isang street musician, isang magkasintahang nagtatawanan habang kumakain ng croissant, bawat frame ay nagpapaalala sa akin ng buhay na kaya kong buuin nang wala ang bigat nila. Nag-text si Heidi ng gabing iyon. "Nagva-viral na ang post mo, girl. Tuloy mo lang ang pag-shine." Napatawa ako habang may init na bumalot sa pakiramdam ko na hindi ko inaasahan. Ang trip na ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano sa pamilya ko. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay sa pamilya ko. Tungkol na ito sa pagpapatunay sa sarili ko. Masyado ko nang matagal ibinase ang halaga ko sa approval nila, pero ngayon malaya na ako, malayang lumikha, mag-explore at mabuhay nang wala ang anino nila. Hindi ko pa alam noon, pero mabilis nang kumakalat ang post ko lampas sa sarili kong circle. Umaabot na iyon sa mga taong nasa anniversary party sa Portland, mga taong magsisimulang magtanong. Pero hindi ko pa iyon iniisip. Masyado akong abala sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na tunay na nabubuhay para sa sarili ko. Samantala, Linggo ng hapon sa Portland, puspusan na ang anniversary party ng mga magulang ko sa isang mamahaling restaurant sa downtown. 50 bisita ang nasa venue habang naghahalo ang tawanan nila sa mahinhing tugtog ng live jazz band. Ang mga crystal chandelier ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa mga mesa na may puting linen at floral centerpieces. Palakad-lakad ang mga waiter habang naghahain ng hors d'oeuvres at champagne. Isa iyong klaseng event na perpektong naiplano ni Cheryl. Halatang halata ang theatrical flair niya sa bawat detalye. Pero nagbago ang atmosphere nang magsimulang mag-viral ang social media post ko mula Paris. Mga kaibigan ng kaibigan, malalayong kamag-anak at maging mga miyembro ng simbahan na nasa party ay nakita ang post ko sa feeds nila. Ang mga litrato kong masayang-masaya sa Paris ay kabaligtaran ng kasinungalingang ikinuwento ni Cheryl tungkol sa isang simpleng family gathering lang. Unti-unting kumalat ang bulungan sa mga bisita. Isang pinsan ang sumiko sa asawa niya habang ipinapakita ang cellphone. May kapitbahay na yumuko para tanungin ang isa pa, "Bakit wala si Wendy dito?" Patuloy pa ring tumutugtog ang jazz band, pero mas lumalakas na ang usapan at mas nagiging direkta ang mga tanong. Kasama sa mga bisita si Mrs. Janet Ward, isang 60 anyos na respetadong miyembro ng church community na kilala sa matalas na dila at matinding sense of justice. Nilapitan niya si Donna Foster malapit sa dessert table. "Donna Foster," sabi niya, habang malinaw na tumatagos ang boses niya sa musika,
Bakit nasa Paris ang anak mo habang nagdaraos kayo ng ingranding party nang wala siya, napalingon ang mga tao. Nauutal na sumagot si Donna habang namumula ang muka at mahigpit na hawak ang champagne glass niya. "Oh Janet, hindi ganoon iyon," sabi niya. "Busy lang talaga si Wendy sa photography niya. Ayaw naming dagdagan ang stress niya." Kumitid ang mga mata ni Mrs. Ward. Dagdagan ang stress, anak mo siya. Hindi mo iniiwan ang pamilya sa espesyal na araw na tulad nito. Parang may alon na dumaan sa buong silid. Nagkatinginan ang mga bisita habang unti-unting napapalitan ng tensyon ang mga usapan na nila. Naroon si Faye at pinapanood ang lahat ng nangyayari. Sunod-sunod ang text niya sa akin. "Wendy, nasa lahat na ang post mo. Pinag-uusapan ka ng mga tao." Tinawag ni Mrs. Ward ang mom mo sa harap ng lahat. Binasa ko ang mga text niya habang nasa hotel room ako sa Paris at mabilis na tumibok ang puso ko. Hindi ko naman sinadyang gumawa ng eksena. Ang post ko ay tungkol sa kalayaan ko, hindi tungkol sa party nila. Pero lumabas na ang totoo at unti-unti nitong binabago ang atmosphere sa Portland. Mas tumama ang sumunod na text ni Faye. "Sobrang tense na rito. May mga bisitang umaalis na." Hindi na natatakpan ng masiglang tugtog ng banda ang lumalaking discomfort sa venue. Isang family friend ang tahimik na umalis matapos bumulong sa asawa niya tungkol sa drama ng pamilya. Isa pang bisita na kakilala sa simbahan ang direktang nagtanong kay Cheryl kung bakit hindi ako inimbitahan. Si Cheryl na sanay maging performer ay pilit na tinawanan iyon. "Oh, alam niyo naman si Wendy," sabi niya habang inaayos ang buhok. Lagi siyang abala sa sarili niyang adventures. Pero unti-unting nawawala ang ngiti niya habang mas maraming matang nakatingin sa kanya nang may pagdududa. Hindi pa tapos si Mrs. Ward. Muli niyang nilapitan si Donna at mababa pero matigas ang boses niya. "Nakita ko ang post ni Wendy," sabi niya. "Hindi siya busy. Nasasaktan siya. Anong klasing pamilya ang iniiwan ang sarili nilang anak?" Palingalinga si Donna na parang naghahanap ng matatakbuhan. Nagkaroon lang ng misunderstanding, pilit niyang sabi, pero halatang walang laman ang dahilan niya. Narinig ng mga malalapit na bisita ang usapan nila at lalo pang dumami ang bulungan. Ang selebrasyong dapat sana'y pagdiriwang ng pagmamahalan ng mga magulang ko ay unti-unting bumabagsak dahil sa sarili nilang ginawa. Patuloy akong inu-update ni Faye. Sinusubukan ni Zachary ayusin ang sitwasyon pero hindi gumagana. Si Zachary na laging loyal na anak ay paulit-ulit na nagsasabing okay lang ako at ginagawa ko lang ang gusto ko. Pero lalo lang nitong pinadami ang tanong ng mga tao. Bakit hindi nila ako inimbitahan? Bakit sila nagsinungaling tungkol sa maliit na gathering? Unti-unting nawalan ng kinang ang party habang mas maraming tao ang nagche-check ng cellphones nila at mas lumalawak ang pag-share ng post ko sa Paris sa local circles nila. Nakaupo ako sa hotel room ko habang binabasa ang mga text ni Faye at nakakaramdam ng kakaibang halo ng guilt at satisfaction. Hindi ko planong sirain ang gabi nila pero hindi rin ako nagsisisi. Ilang taon akong naging taong laging nag-aayos ng mga problema nila. Sumasagot sa mga gastusin nila at tahimik na nilulunok ang pagmamaliit nila sa akin. Ngayon mas malakas pa sa anumang argumento ang pagkawala ko sa party nila. Nagpatuloy ang selebrasyon pero ayon kay Faye, wala na ang dating sigla nito. Pagsapit ng gabi, halos 100 bisita na ang maagang umalis at malamig ang pamamaalam. Ang perpektong produksyon ni Cheryl ay unti-unting gumuho habang ako naman ay libu-libong milya ang layo at sa wakas ay namumuhay ayon sa sarili kong katotohanan. Pagsapit ng Lunes ng umaga, sunod-sunod na ang mga tawag. Nasa hotel room ako sa Paris at masaya pa rin sa biyahe ko nang biglang magliwanag ang phone screen ko dahil sa pangalan ni Mom. Mahigpit at pilit kontrolado ang boses ni Donna. "Wendy, sinira ng post mo ang lahat," sabi niya. "May mga bisitang maagang umalis sa party dahil sa'yo. Paano mo nagawang maging ganyan kawalang konsiderasyon?" Nakatitig ako sa mga bubong ng Paris mula sa bintana habang mariing nakapikit ang panga ko. Walang konsiderasyon. Joy ko lang naman ang shinare ko, hindi ang mga sikreto nila. "Ma'am, wala akong binanggit tungkol sa party," kalmado kong sagot. "Baka umalis sila dahil nakita nila ang totoo."
Napasinghap siya bago biglang ibinaba ang tawag. Sumunod agad si Cheryl. At punong-puno ng paratang ang boses niya. Wendy, naging disaster ang party dahil sa stunt mo, matalim niyang sabi. Lahat ng tao nagbubulungan kung bakit wala ka roon. Pinagmukha mong masama sina mom at dad. Napatawa ako ng mapait. Ako ang nagpamukhang masama sa kanila. Cheryl, ikaw ang nagsinungaling na family only lang ang party. Hindi niya iyon pinansin at biglang nagbago ang tono niya na parang nakikiusap. Pwede bang tanggalin mo na lang ang post, okay? Para kina mom at dad. Napailing ako sa kapal ng mukha niya. Pagkatapos ng lahat ng taon na lagi akong sumusunod sa gusto niya, akala niya susuko ulit ako. Kilala pa ba talaga natin ang isa't isa? Malamig kong tanong. Wala ka ng karapatang diktahan ako. Tumahimik siya sandali bago tuluyang ibinaba ang tawag. Ilang minuto lang tumawag naman si Zachary at mas lalo akong nainis sa kalmado niyang tono na parang abogado pa rin sa korte. Wendy, gumawa ka ng hindi kailangang drama, sabi niya. Pwede mo naman kaming kinausap na lang. Mahigpit kong hinawakan ang phone habang naiisip siya sa mamahalin niyang opisina sa New York. Laging kakampi ni Cheryl. Kausapin kayo, mabilis kong sagot. Lahat kayo nagsinungaling sa akin, Zachary. Tapos na akong gampanan ang role ng mabuting kapatid. Bumuntong hininga siya na parang isa lang akong kliyenteng kailangan pakalmahin. Pinapalaki mo lang ito, sabi niya. Hindi ko na siya pinatapos at agad kong ibinaba ang tawag. Pagsapit ng tanghali, nakita ko ang social media post ni Zachary. May mga taong nabubuhay para sa drama, sulat niya, mas pinipili ang selfies kaysa pamilya. Nakakalungkot. Malinaw na ako ang pinatatamaan niya. Sunod-sunod ang comments, may mga sumasang-ayon sa kanya at may mga nagtatanggol sa akin. Namumuhay lang si Wendy para sa sarili niya, sabi ng isa kong kaibigan. Hindi ako sumagot. Hayaan ko siyang ipinta ako bilang selfish at mahilig sa drama. Alam ko ang totoo at alam din iyon ng mga taong mahalaga. Habang hindi pa ako tuluyang nakaka-recover, tumawag si Heidi at naging malaking ginhawa ang boses niya. Wendy, nakita ko ang gulo online, sabi niya, habang tumatawa. Nawawala na sa wisyo ang pamilya mo, pero ikaw, you're killing it. Si Heidi Hart. Ang matalik kong kaibigan ang naging sandalan ko sa lahat ng ito. Huwag mong hayaang hilahin kanila pababa, sabi niya. Nasa Paris ka at finally living your truth. Ituloy mo lang. Napangiti ako habang tinatabunan ng mga salita niya ang lahat ng ingay. Hindi ako titigil, sabi ko sa kanya. Para sa sarili ko na ito ngayon. Iniwan akong nanginginig ng mga tawag nila pero mas buo ang loob ko kaysa dati. Ang paninisi ni Donna, ang pakiusap ni Cheryl at ang post ni Zachary ay hindi paghingi ng tawad. Mga pagtatangkalang iyon para hilahin ulit ako sa mundo nilang matagal nang nagpaparamdam sa akin na maliit ako para makonsensya akong bumalik sa dating ako. Pero hindi ako ang nagsinungaling o nang iwan. Ilang taon kung ibinigay sa kanila ang oras, pera at loyalty ko, pero binaliwala lang nila ako kapag convenient para sa kanila. Ngayon, nagkakagulo sila dahil inilantad ng kaligayahan ko ang mga pinili nilang gawin. Naalala ko ang pakiusap ni Cheryl na tanggalin ko ang post. Hindi siya nagsisisi. Gusto lang niyang tumigil ang bulungan ng mga tao. Masakit man ang mga paratang ni Donna, hindi na iyon bago sa akin. Mas madali para sa kanila ang sisihin ako kaysa harapin ang sarili nilang pagkakamali. At si Zachary, ang post niya ay isa na namang pagtatangka para protektahan ang imahe ng pamilya at gawing kontrabida ako. Pero hindi ko nagagampanan ang role na iyon. Paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ko ang sinabi ni Heidi. Ituloy mo lang. Tama siya. Hindi ko kailangan ang approval nila para mabuhay ng masaya. Ang Paris ang naging bagong simula ko, paalala na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa expectations nila. Binuksan ko ang laptop ko at binasa ang comments sa post ko. Mga kaibigan, katrabaho at kahit mga estranghero ang sumusuporta sa akin. Ang suporta nila ay parang panangga laban sa mga paratang ng pamilya ko. Hindi ko tatanggalin ang post. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa pag-angkin sa sarili kong kwento. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano kalaki ang impluwensya ng mga hinihingi ng pamilya ko sa pagkatao ko. Pero tapos na iyon.
Patuloy akong mabubuhay maglilikha at pipiliin ang sarili ko. Ang galit nila ay problema nila, hindi akin. Nga bakit? Makalipas ang isang linggo, malinaw na ang naging epekto ng lahat. Sa Portland, ang fallout mula sa anniversary party ng mga magulang ko ay hindi natapos noong gabing iyon lang, kundi patuloy na kumalat at hinila pababa ang buong pamilya ko kasama nito. Nasa Paris pa rin ako at patapos na ang biyahe ko nang mag-text si Faye ng mga bagong balita. Nawalan si Cheryl ng malaking role sa isang regional theater production. Ang direktor, na kaibigan ng isang church member na dumalo sa party, ay nakarinig tungkol sa ginawa niyang pag-exclude sa akin. Mabilis kumalat ang balita, sabi ni Faye sa text. Iniisip nilang hindi siya mapagkakatiwalaan matapos ang stunt na iyon. Ang reputasyon ni Cheryl na binuo niya sa loob ng maraming taon gamit ang magagandang reviews at papuri ay nagsimulang masira. Palagi siyang bida. Pero ngayon, mismong mga kilos niya ang nagpapadilim sa spotlight niya. Hindi rin maganda ang nangyayari kay Zachary. Ang social media post niya na tinawag akong selfish drama queen ay bumalik sa kanya ng mas malala kaysa inaasahan niya. May isang katrabaho sa law firm niya sa New York na nakakita ng post at inireport iyon sa HR department dahil sa pagiging unprofessional nito. Ayon kay Faye, may mutual friend silang nagsabi na ipinatawag si Zachary sa meeting kasama ang boss niya. Binigyan siya ng warning dahil nakakasira raw iyon sa image ng firm text ni Faye. Candidate pa naman siya para sa promotion pero mukhang wala na iyon ngayon. Nai-imagine ko si Zachary sa mamahalin niyang suit habang desperadong ipinapaliwanag ang sarili niya. Ang pagtatangka niyang gawin akong kontrabida ang mismong naging dahilan ng pagbagsak niya. Sa Eugene naman, ramdam na rin ng mga magulang kong sina Donna at Wesley ang epekto ng lahat. Ang church group nila na dati ay sobrang close-knit ay nagsisimula ng lumayo sa kanila. Hindi pa rin tumitigil si Mrs. Janet Ward, ang outspoken church member na kumompronta kay Donna sa party. Ikinuwento raw niya ang nangyari sa iba at ipinakita ito bilang pagtataksil sa tunay na values ng pamilya. Sa lingguhang potluck ng simbahan, sinabi ni Faye na maraming miyembro ang umiwas sa mesa ni Donna at Wesley at simpleng tango lang ang ibinibigay sa kanila. May isang matagal ng choir member pa raw na direktang nagsabi kay Donna, "Dapat inimbitahan ninyo si Wendy. Hindi tama ang ginawa ninyo." Pilit ngumiti si Donna pero ayon kay Faye nanginginig daw ang mga kamay niya habang naghahain ng pie. Samantala nag-edit ako ng mga litrato ko mula Paris nang tumawag si Donna at mas mahina at mahinahon na ang boses niya kaysa dati. "Wendy, pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. "Siguro pwede kang umuwi para maayos natin ito bilang pamilya." Nakatitig ako sa laptop screen kung saan makikita ang Eiffel Tower na kumikislap sa larawan ko. Ayusin, hindi man lang sila humingi ng tawad o umamin sa mga kasinungalingan nila at sa mga taon na palagi nila akong isinasantabi. "Ma'am, hindi pa ako handa mahinahon pero matatag kong sagot. Kailangan ko munang pagtuunan ang sarili kong buhay." Tumahimik siya sandali bago nagsalita ulit. "Gusto lang naming bumalik ang lahat sa dati. Pero ang ibig sabihin ng dati para sa kanila ay ako na naman ang susunod magbibigay ng walang tanong at magpapakumbaba para sa kapakanan nila." Tinapos ko ang tawag at mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa inaasahan ko. Ibinalik ko ang focus ko sa photography career ko, ang tanging bagay na tunay na akin mula noon pa man. Nakuha ng Paris post ko ang atensyon ng isang local gallery owner na nag-email sa akin tungkol sa posibleng exhibit. Ilang oras kong inayos ang portfolio ko at maingat na pinili ang mga larawang hindi lang nagpapakita ng Paris, kundi pati ng bago kong pagkatao. Ang bawat litrato mula sa ilaw ng kalye na refleksyon sa cobblestones hanggang sa batang humahabol ng mga kalapati ay hakbang papunta sa buhay na hindi umiikot sa approval ng pamilya ko. Patuloy akong inu-update ni Faye tungkol sa mga nangyayari. Galit na galit daw si Cheryl nang tawagan siya at ako ang sinisisi sa pagkawala ng role niya. Iniisip niyang planado mo ito, sabi ni Faye sa text. Pero hindi naman talaga. Ang post ko ay tungkol sa kasiyahan ko, hindi sa pagbagsak nila. Pero hindi ko rin maikakaila ang satisfaction na naramdaman ko habang nakikita kong unti-unting bumabalik sa kanila ang consequences ng mga ginawa nila.
Si Zachary naman ay biglang tumahimik matapos ang warning ng law firm nila at halos wala ng paramdam sa social media. Sa bawat church event, sina Donna at Wesley ay patuloy na nakakatanggap ng mga bulungan at malamig na pakikitungo habang unti-unting nasisira ang reputasyon nila sa komunidad. Napaisip ako kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng normal sa loob ng maraming taon. Ako ang laging nagbibigay habang sila naman ang laging tumatanggap. At ang halaga ko bilang tao ay sinusukat base sa kung gaano ko natutugunan ang pangangailangan nila. Hindi iyon pamilya. Isa iyong transaksyon. Wala na akong galit, malinaw na lang ang lahat para sa akin. Hindi ko kailangan ang validation nila para magtagumpay. Ang kamera ko, ang pananaw ko at ang mga pinipili ko sa buhay ay sapat na. Ang gallery exhibit ay naging pagkakataon para ipakita sa mundo kung sino talaga ako. Hindi bilang anak o kapatid nila, kundi bilang si Wendy ang artist. Habang nagtatrabaho ako, naramdaman ko ang tahimik na lakas sa loob ko. Ang pagkawala ng role ni Cheryl, ang paghinto ng promotion ni Zachary, at ang social exile ng mga magulang ko ay hindi ko kagagawan. Pero iyon ang naging consequences ng sarili nilang choices. Ilang taon kong pasan ang bigat nila. Ngayon, sarili ko namang mga pangarap ang bit-bit ko at mas magaan iyon kaysa dati. Makalipas ang 2 buwan, maayos na ang buhay ko. Pagbalik ko sa Portland, nakapirma ako ng kontrata sa isang international travel magazine, isang pangarap na matagal ko nang itinago sa sarili ko. Gusto nilang gumawa ako ng serye ng photo essays tungkol sa mga lungsod sa Europe, simula sa mga kuha ko sa Paris. Nakita raw ng editor ang trabaho ko online at tinawag itong vibrant, soulful at uniquely human. Ilang araw akong nagplano sa studio ko para sa mga susunod na biyahe sa Rome at Lisbon habang handa na ang kamera ko para kumuha ng mga bagong kwento. Bawat click ng shutter ay parang hakbang papunta sa buhay na ako mismo ang bumuo malaya sa anino ng expectations ng pamilya ko. Tinapos ko na rin ang lahat ng komunikasyon kina Donna, Wesley, Cheryl at Zachary. Ang mga tawag, messages, pakiusap, excuses at paratang nila ay hindi ko na sinagot. Nagpadala si Donna ng mahabang text na nagmamakaawang magkaroon kami ng family meeting para ayusin ang lahat. Binasa ko iyon at pagkatapos ay in-archive lang. Nag-iwan si Wesley ng voicemail habang mabigat ang boses. Wendy, pamilya mo pa rin kami. Binura ko iyon. Nag-email naman si Cheryl, halo ang charm at desperasyon sa tono niya habang hinihiling na lampasan ko na raw ang lahat ng ito. Hindi ako sumagot. Si Zachary na tumahimik matapos ang palpak niyang social media attack ay wala nang ipinadala. Binlock ko ang mga numero nila hindi dahil sa galit, kundi dahil malinaw na sa akin ang lahat. Ipinakita na nila kung sino sila at tapos na akong piliting magkasya sa bersyon nila ng pamilya. Ang inbox ko ngayon ay puno na ng opportunities imbes na mga hinihingi nila. Simula pa lang ang kontrata sa magazine. Kinumpirma rin ng isang local art gallery ang solo exhibit ko na magbubukas sa spring. Sunod-sunod ding nag-message ang mga clients para sa portrait sessions dahil sa ingay na ginawa ng Paris post ko. Madalas akong nagpupuyat sa pag-i-edit ng mga larawan at pag-sketch ng ideas para sa mga bagong proyekto. Ang apartment ko, na dati ay taguan lang mula sa walang katapusang requests ng pamilya ko, ay naging creative haven na puno ng mga prints, camera equipment at mga plano para sa kinabukasan. Paminsan-minsan ay nagte-text si Faye para magbigay ng update tungkol sa kanila. Abala raw si Cheryl sa pagbangon muli ng reputasyon niya habang nag-audition para sa mas maliliit na role. Tahimik lang si Zachary sa trabaho habang lumalabo ang pag-asa niyang ma-promote. Sina Donna at Wesley naman ay nakakatanggap pa rin ng pilit na ngiti at malamig na pakikitungo sa simbahan. Hindi ako natutuwa sa paghihirap nila. Wala na lang talaga akong pakialam. May consequences ang mga desisyon nila at hindi ko responsibilidad na ayusin iyon para sa kanila. Ang focus ko ngayon ay ang sarili kong landas, isang landas na binuo ko gamit ang talento at tibay ko. Sa pagbabalik tanaw, malinaw na sa akin ang aral. Ang pagpili sa sarili ko ang tunay na daan papunta sa kaligayahan. Sa loob ng maraming taon, ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa isang pamilyang marunong lang tumanggap pero hindi magbigay. Isang pamilyang handang balewalain ako kapag convenient para sa kanila. Akala ko noon ang pagmamahal ay puro sakripisyo
At ang loyalty ay ibig sabihin ng pagbura sa sarili kong pangangailangan. Pero ipinakita ng pagtataksil nila ang pag-exclude sa akin pagsisinungaling at paninisi na mali ako. Ang kaligayahan ay wala sa approval nila. Nasa sarili kong mga kamay iyon. Natagpuan ko iyon sa mga kalsada ng Paris sa lente ng kamera ko at sa buhay na ako mismo ang bumubuo. Kahit talikuran nila ako, buo pa rin ako. Naiisip ko rin ang mga taong sumubaybay sa kwento ko, ang mga nag-comment sa posts ko at nagpadala ng suporta. Ikaw na nagbabasa nito ngayon ay naging bahagi rin ng journey ko. Salamat sa pakikinig at sa pagkakita sa totoong ako. Natutunan ko na ang pagtatakda ng boundaries kahit sa sariling pamilya ay hindi pagiging selfish. Survival iyon. Paraan iyon para protektahan ang sarili mong liwanag kapag may mga taong pilit itong pinapadilim. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Naranasan mo na bang magtakda ng limitasyon sa pamilya mo? Ano ang itinuro nito sa'yo? I-share mo sa ibaba dahil mahalaga ang mga kwentong tulad nito. Pinapaalala nitong hindi tayo nag-iisa sa pagpili sa sarili natin.